sa inyong lahat. I am John Kevin Paunel at nandito tayo muli sa La Aldea Fernandina 2 ng Pueblo de Oro, Pampanga. At nasa harap po tayo ng townhouse garage unit. In this video, pag-uusapan po natin o itutur po natin ang inside unit. We have two finishes, the classic and premium finish. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Kaya wag na po nating patagalin, let's tour around the unit. So previously, nakapag-tour po tayo sa townhouse model po ng Charleston Place. And this time, bumalik po tayo dito sa La Aldea Fernandina 2 at itutour naman po natin ang townhouse ng Pueblo de Oro, Pampanga, which is here in the La Aldea Fernandina 2. We have the two finishes, gaya po na nabanggit natin sa intro kanina, ay ang classic at saka premium model. By the way, pag sinabi pong townhouse, these are two-story model units na more than 2 units po na magkakadikit na meron po silang shared firewall. So in this structure po, 4 po na unit po yung magkakatikit. Yung inside unit, sila po yung mga inner unit. While yung nasa dulo po, they are end unit at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. So yung mga inside unit po natin ay may lot area na 40 square meters at floor area na 47 square meters. So una nating i-check ay ang inside unit premium. Basically, pareho lang naman po sila ng design. And if nakasubaybay po kayo sa mga dati nating videos, actually nakapag-vlog na po tayo regarding sa townhouse model. Meron po silang green series, blue series, and this time po is the gray series kung saan ipapakita po natin kung saan itatayo po yung mga unit. So wala naman din pong masyadong difference dun sa previous design ng facade. Ang nagbago lang naman po is the color accents. By the name itself na gray series, makikita po natin na shaded po siya ng gray. Ayan po. Meron na rin pong ano po siya, amber na color accent. So makikita po natin dito sa facade ng inside unit, meron po tayong railing sa taas. Hindi po siya balcony, it's just a design. And dito po pala sa harap, pag-usapan po natin yung setback. So by default, meron po tayong 1.5 meter setback space. Yung ating doorstep po is elevated at yung main door po natin is a steel door. So maganda po yung pagkakapintura po ng ating facade dito sa halfway ng first layer po is gray po siya. And then, white finish naman po yung sa pinaka-upper part. And now, wala naman masyado tayong details about dito sa facade. Pero makikita po natin na yung harap, pwede nyo pong extend as your pocket garden. Pwede rin po kayo maglagay po ng fence and gate. And then, pasok po tayo sa loob. And then, let's check the details inside. Okay, so sa pagpasok po natin, by the way, hindi siya dressed up. Since, ano po ito, model unit po siya. Para lamang po yung mga client po natin na gusto makita yung actual unit, magkaroon sila ng idea using the model unit. So may mga gamit po silang nilagay po dito. But please bear with me. Importante lang naman po is makita po natin kung ano po yung interior details ng unit po. Pag sinabi po premium, ibig sabihin naka-tiles na po siya. And this one po is ceramic floor tiles yung naka-install na meron pong 60 by 60 cm na dimension. Makikita po natin yung mga pader po natin are white finish. Pagdating sa height clearance po, floor to ceiling, estimated po mga nasa 9 feet. Yung ating pinaka-ceiling which will serve as the flooring po ng ating second floor is a concrete slab. Open concept yung space, kaya walang masyadong partition. Ideal po itong ganitong klaseng espasyo or itong ganitong unit doon sa mga nag-i-start na mag-invest. So mamaya pag-uusapan po natin yung price. Although dito po, wala ko tayong nakalagay po na ano po, mga sofa. Pero dito po, this will be your formal living area sa area na to. Pwede kang maglagay po ng sofa dyan. Imagine na lang po natin na at least 3-seater sofa or 2 sofa here. So anywhere. Pala na po yung paano siya i-layout. And then center table po sa gitna. Tapos dito po, ang masasuggest ko, possible po mga 4-seater dining table. Hindi niya kakayanin po or kaya naman po yung 6-seater dining table. Pero para ma-maximize niyo yung space or para ma-appreciate niyo po yung available space, at least hindi po mga ganun kalakihan po yung mga gamit po natin. At dito sa area naman po na ito po yung ating kitchen countertop. Nasa halos 4 feet po yung haba po niya, tapos mga nasa 1 meter po yung setback magmula doon sa pinakapader. Meron pong wall tile cladding dito
At meron tayong stainless steel sink dito. Hindi naman po ganun kataasan po yung ating kitchen countertop na dito sa bewang ko. Kaya hindi po mahirap po just in case mag-wash kayo ng dishes. Yan po. And then dito sa akin left side, ito po yung toilet and bathroom. Isa lang po pala yung toilet and bathroom natin dito. Tapos kanina sa intro, hindi natin nabanggit kung meron siyang carport. Dahil inner unit po ito, wala po siyang provision for carport. Okay. So dito po sa ating toilet and bathroom, meron tayong wall mount lavatory. Ayan, pagpasensya nyo na po if medyo madilim sa video. Wala ko kasing kuryente dito sa module unit specifically. Meron tayong water closet dito. And that part will be our shower area. Yung dito sa may shower area, hindi siya floor to ceiling. Pero ano na po, estimated mga nasa 6 feet yung pagkaka-install ng tiles dito sa ating pader. Okay? Wala lang siyang ano po dito, soap holder, tsaka yung tissue holder. Wala siyang ganun. Anyway, so ayun po, nakita na po natin yung interior details ng ating toilet. Meron pa lang sliding glass window na maliit po dun, which will serve as an air vent, tsaka it will give natural lighting. Ngayon, ito naman po yung ating pintuan sa pinaka-likod. This is a wood flush door. At check natin yung available space na meron dito sa likuran. So ito yung available space natin sa likod. Meron tayong estimated na nasa 2 meter setback space. Well, you can set up this area as your dirt kitchen or utility kitchen. Pwede rin pong service area. So, ayan po yung mga available space na pwede nyo pong i-extend. Okay? So, nakita na po natin yung pinaka-back area. And now, pag-usapan naman po natin yung staircase. So, kapag premium, usually po, concrete talaga yung staircase. Tapos, meron pa siyang naka-install na solid wood stair treads. So, ganun po yung mga premium. Kapag classic na mamaya i-check po natin, mawawala na yung solid wood stair treads. Yung railing po natin, these are steel railing painted with black color. Medyo malapad po yung ating staircase. Mga nasa mahigit 1 meter din po yung space. Kaya hindi ganun kahirap mag-akyat po ng gamit. If you have a mattress, iakyat mo siya. Hindi siya ganun kahirap iakyat. So, nakita na po natin yung ating staircase. And now, let's go upstairs. And let's check the available details, second floor. Tara po. So kanina sa ground floor, ceramic floor tiles yung naka-install. Dito naman po sa second floor, vinyl tiles. Magandaan sa ganitong tiles, syempre, usually pag matutulog po tayo, minsan nakayapak lang. Hindi siya ganun ka lamig sa paa. Kaya maganda yung ganitong klaseng flooring when it comes sa second floor. Pagkatapos meron pa tayong steel railing po dito at meron tayong enough space as a walkway. Dalawa po yung bedroom natin dito. The bedroom number 1 and bedroom number 2. Pareho natin i-check po yan. Yung pintuan are solid wood panel door po. Yan. So this will be our first bedroom. Dito sa first bedroom natin, kasya po double size bed. Kasi kapag ginawa niyong queen size bed, sasagad na siya dito sa pinaka space po natin. Meron po tayong dalawang outlet, isa dito, and another one here. Sa bedroom number 1, isa lang po yung window natin. And these are 2 panel sliding glass window. Meron na din tayong outlet for the aircon. Yung height floor to ceiling, similar siya doon sa height floor to ceiling ng first floor, which is nasa around 9 feet. Meron na rin po palang screen yung ating mga window. At least kahit pa paano, enough siya yung space for a typical Filipino home. And now, nakita na po natin yung bedroom number 1. Now, let's check the bedroom number 2. So, dito sa bedroom number 2, pagdating sa haba niya or lapad, same lang naman dun sa kabila sa bedroom number 1. The difference is nagkaroon ng additional 1 meter dito. Kasi ito yung sa pinakahangganan ng bedroom number 1. So, dito yan. Mga nagkaroon pa ng additional 1 meter. So, same lang din po ng size ng bed. Ang pwede niyong ilagay dito, double size bed, but you still have enough room for a study table o kaya yung cabinet po ninyo. Tapos, ang pinagkaiba lang nito, let's check. Okay, dun sa kabila, sa bedroom number 1 natin, dalawa po yung outlet or the electrical outlet. Dito, isa lang. In this area siya located. Pero kagaya po noong bedroom number 1, meron din siyang single outlet for the aircon.
At ito po yung kanyang window. Isa rin lang din po. Meron siyang 2-panel sliding glass window with screen. Tapos ito yung railing na nakita natin sa facade. Hindi natin ma-access po yan. Pero I think pwede kayong maglagay ng ano po dyan, halaman sa harap para maging ano siya, aesthetically pleasing po yung facade po ninyo. Okay, so we have already checked the interior details of the inside unit. Now let's check naman po yung inside unit classic. Tara po. Just like the inside unit facade, pareho lang naman po sila ng pinaka-design po natin dito sa wrap. By the way, so nabanggit natin kanina, yung lot area is 40 square meters at yung floor area 47. The difference lang po yung finishes or yung finish inside. Same lang din naman po sila na merong 1.5 meter setback sa frontage. So wala naman tayong masyadong pag-uusapan dito sa wrap since nabanggit naman po natin nakapareho lang siya ng premium. Kaya pag-uusapan po natin yung sa loob. Anyway, may napansin po ako dito. So yung pinakapintuan natin sa Classic po, this is a flush door. And I hope teal door po dapat yung pinaka main door. Anyway, so pasok po tayo sa loob. So sa pagpasok natin dito sa inside unit Classic, ang pagkakaiba ng premium ay yung sa finishes na. Kung makikita po natin dito, yung flooring po natin, wala na po siyang tiles. Pero painted po siya ng gray finish po yan. Yung pader po natin, white finish pa rin po, kagaya po nung sa premium. At dito naman po sa height floor to ceiling, same lang naman po na nasa estimated 9 feet. Okay? So makikita po natin, by the way, itong Classic natin, dressed up model unit po siya. So dito, gumamit po sila dito ng both 2-seater sofa. Pero kung gagamitin nyo pa yung space na to, kaya pa yung 3-seater sofa dito. Okay? So ito yung binabanggit ko po kanina. Actually, this is a 4-seater dining table. Yan. Ganyan po yung kasyang-kasya sa ganitong klaseng unit. Ito po yung ating kitchen. Yung toilet, same lang. At hindi na po natin titignan yung pinaka-back area since similar lang po siya ng setback space sa likod ng premium. Okay. Pag-usapan po natin yung distinction, kagaya po ng staircase. Pagdating sa lapad, pareho lang po. At gaya ng nabanggit ko po kanina, ang nawala po dito yung solid wood stair treads. Pero concrete naman po yung ating staircase. Now, let's go upstairs. Let's check the details. So, let's proceed daw dito sa second floor. Gaya po ng ating ground floor, wala rin pong vinyl tiles dito sa second floor. At wala pong partition, wala rin pong ceiling. Ang kagandahan ng ganitong klaseng unit, you have the liberty kung paano nyo i-interior design yung spasyo natin dito sa loob. At of course, ang kagandahan din po nun, mabibili nyo po yung desired materials na gamit po ninyo. Desired layout kung paano nyo i-layout yung mga available rooms natin. Pero ito po siya, kitang-kita nyo naman po yung spasyo. Or if you want, pwede rin pong gagaya nito kung sakaling pong ayaw nyo po ng second bedroom. At least, magiging malaki po yung spasyo ng second floor po ninyo. So yun po, dito po, baka may magtanong po, wala po tayong insulation na naka-install sa ating roofing. Okay, so let's check naman pala yung outlet. Bibilangin ko na lamang po. Meron po dito isa, dalawa, check po natin ha. Tatlo, and probably sa likod nun. Pero kung ano lang po yung nakita kong outlet. So, mga nasa tatlo. And I hope meron po sa likod nitong bed po natin. So, ito po yung mga ano po natin, bintana po natin. Supposed to be, kung meron pong partition po dito, of course, isang bintana. But this one po, same lang nga. So, dalawa in total. Nakalimutan kong banggitin yung partition po natin sa premium. It is a concrete partition. Yun, baka just in case po, curious po sila. At ayun po, nakikita na po natin yung difference ng inside unit premium and classic. So, let's go back at the facade at pag-usapan po natin yung other details po. If napanood niyo po yung video po natin about the Unihomes which are single attached at kung naghahanap kayo ng mas affordable housing dito sa La Aldea Fernandina 2, perfect po ang ganitong townhouse model. Dun sa mga gustong mag-start na hindi ganun kalakihan po yung budget. Pag-usapan po natin yung amenities na meron dito sa La Aldea Fernandina 2. We have the clubhouse, basketball court, and children's playground. At pagdating naman po sa
area kung saan located ang project po natin, strategic ang location nito sapagkat malapit po tayo sa SM Pampanga, Robinson Star Mills, NLEX, San Fernando Exit at napakalapit din po sa San Fernando intersection. If you want to know about the computation of this project, so naka-indicate po sa ating description box yung computation. Available po siya sa bank, in-house at saka Pag-ibig Financing. Perfect po ito dun sa client po natin ng mga naghahanap po ng Pag-ibig Financing. And by the way, if you want to visit this site, you may contact us sa aming mobile numbers, Viber and WhatsApp na naka-indicate na rin po sa description box. So pwede nyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page, John Kevin Paunel, and of course, our TikTok account. At if you have any question with regards this project or mga details na hindi ko nabanggit sa video, please don't hesitate to mag-comment sa ating comment section. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood and see you on the next video. God bless everyone.